Masayang nag-awitan ng papuri sa Diyos, sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan. Ating sumilang ngayon, manunubos, Kristong poon. Mga anghel sa kalangitan, masayang nag-awitan, nagpapuri sa Diyos, sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan. Ingat sa Belen, malinaw inyo'y sakay. Kanan ng Ama, ang dakilang tagapayo, ang prinsipe ng kapayapaan. Ating sumilang ngayon, manunubos, Kristong poon. Mga anghel sa kalangitan, masayang nag-awitan, ng papuri sa Diyos, sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan. Ating sumilang ngayon, manunubos, Kristong poon. Mga anghel sa kalangitan, masayang nag-awitan, ng papuri sa Diyos, sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan. Ingat sa Belen, malinang inyo'y sakay. Ang anak ng Ama, ang dakilang tagapayo, ang prinsipe ng kapayapaan. Sumilang ngayon, manunubos, Kristong poon. Mga anghel sa kalangitan, masayang nag-awitan, ng papuri sa Diyos, sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan. Sa ating sumilang ngayon, manunubos, Kristong poon. Mga anghel sa kalangitan, masayang nag-awitan, ng papuri sa Diyos, sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan. Sa ating sumilang ngayon, manunubos, Kristong poon. Mga anghel sa kalangitan, masayang nag-awitan, ng papuri sa Diyos, sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi din po, Father. Sa atin pong pagsalubong sa bagong taon, tayong lahat ay lumapit sa Diyos. Gawin natin siyang sentro ng ating buhay simula ngayon
habang tayo ay nabubuhay. Hingin din natin ang pamamagitan ng mahal na ina para sa mga pagkakataong tayo ay hinahamon ng buhay upang huwag tayong mawalay sa ating Panginoong Hesus. Hilingin natin na siya'y mamagitan at akayin tayo sa tamang pamumuhay ayon sa turo at aral ng ating Panginoong Hesus. Ipagdasal po natin unang-una ang kapayapaan sa buong mundo. Ikalawa, lahat ng mga may sakit, lahat ng mga humihingi sa atin ng panalangin, lahat ng mga mahal sa buhay natin na hindi natin kasama ngayon. Ganon din po yung mga nasa bingit ng kamatayan. Silang lahat at lahat ng ating mga intensyon at mga nagpamisa ngayong gabing ito, ating ipanalangin. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan, humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos, lalo na sa pagpili natin ng kasalanan na nagpalayo sa atin sa Kanya. Humingi tayo ng tawad. Sabay-sabay nating dasalin, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong nilulugdan niya. Pinupuri namin, inarangan namin, sinasamba namin,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagpala mo ang sangkatauhan sa iniluwal ng mahal na ina. Ipalasap mo sa amin ang kanyang pagdalangin sa pamamagitan ng iyong anak na isinilang niya para sa amin, upang kami mabuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbibendisyon nila sa mga Israelita. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon, naway kahabagan kanya at subaybayan. Lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babanggitin ng pangalan ko sa pagbibendisyon sa mga Israelita, at pagpapalain ko ang mga ito." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Diyos, pagpalait kami't kahabagan, kami Panginooy iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla, ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako, ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galasya. Mga kapatid, noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak, isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang na mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak, nang tayo'y makatawag sa kanya ng Ama, Ama ko. Kaya't hindi ka naalipin kundi anak, sapagkat anak,
Ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito at nagtaka ang lahat nang nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng 8 araw ay tinuli ang bata at pinangalanang Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Taon-taon, tuwing ganitong mga panahon ay nagpapalabas ng mensahe ang ating Arsobispo Gilbert Garcera para sa kanyang pagbati sa sambayanan sa Arsidiocesis ng Lipa. Hayaan po ninyong basahin ko sa inyo ang liham pastoral ng Lubhang Kagalang-galang Arsobispo Gilbert Garcera para sa bagong taon 2024. Pinamagatan po itong kapayapaan at ang mensahe ng Santo Papa Francisco patungkol sa artificial intelligence. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kahabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh, lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh, mula sa aklat ng mga bilang ng unang pagbasa. Ito ang pangarap natin at dasal sa simula ng bagong taon. Kailangan ng buong mundo ang kapayapaan, lalo na sa mga bansa na hanggang ngayon ay nasa gitna ng digmaan.
Sa pagkakataon pong ito'y sandali tayong tatahimik upang ipagdasal ang mga kapatid natin na nagdurusa dahil sa kawalan ng kapayapaan sa mga bansang nagdidigmaan. Sa pagpapatuloy ng liham pastoral, sa unang araw ng bawat bagong taon bilang pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, sinimulan ni San Pablo ika-6 noong 1967 sa buong mundo na ipagdiwang ang pandaigdigang araw para sa kapayapaan. Nagpapalabas ang Santo Papa ng isang natatanging mensahe para sa mga lider ng bawat bansa at sa kanilang mga diplomats para pagnilayan kung papaano makakamtan at mapapalawig ang kapayapaan. At ngayong ika-57 taon ng pagdiriwang ng pandaigdigang araw para sa kapayapaan, ang pamagat ng kanyang mensahe ng kanyang kabanalan Francisco, Artificial Intelligence at Kapayapaan. Sa mensahe ng banal na Papa para sa bagong taon, kanyang inaasahan na matatapos na ang digmaan at pagkakawatak-watak ng mga tao dahil sa kawalang katarungan na patuloy na nararanasan ng mga mahihirap at ng mga taong binabaliwala sa lipunan. Dagdag pa sa dasal ni Papa Francisco ay ang panganib na dulot ng artificial intelligence. Ayon sa banal na Papa, ang artificial intelligence ay ang paggamit ng teknolohiya tulad ng computer at iba pang social media gadgets upang kopyahin kung ano ang nasa isip at iniisip ng tao. Kinikilala ng simbahan ang magandang bunga ng pag-asenso ng siyensya. Sa kanyang mensahe, sinabi niya, "When human beings, with the aid of technology, endeavor to make the earth a dwelling worthy of the whole human family, they carry out God's plan and cooperate with His will to perfect creation and bring about peace among peoples. Progress in science and technology, insofar as it contributes to greater order in human society and greater fraternal communion and freedom, leads to the betterment of humanity and the transformation of the world." Gayon din, alam ng Santo Papa ang masamang epekto ng artificial intelligence sa tao at sa lipunan. Ipinakita sa atin kung gaano maaaring sirain ng artificial intelligence ang isipan ng tao. Ang isip ng tao ay isang regalo na ibinigay ng Diyos sa tao lamang. Dagdag pa sa sinasabi ng Santo Papa, ay ang maraming pangamba at katanungan tungkol sa artificial intelligence. Ayon sa kanya, the remarkable advances in new information technologies, particularly in the digital sphere, must thus offer exciting opportunities and grave risks, with serious implications for the pursuit of justice and harmony among peoples. Any number of urgent questions need to be asked. What will be the consequences in the medium and long term of these new digital technologies, and what impact will they have on individual lives and on societies, on international stability and peace? Marami ng mga programa ang iba't ibang pamamaraan upang isulong ang artificial intelligence, tulad ng paggamit ng mga robots na maaaring pumalit sa tao sa pagtatrabaho sa mga pabrika o kapalit na katulong sa bahay o pagkilala ng mga muka at pagkakakilanlan o kaya'y kahit sa pagbubukas ng pintuan at mga ilaw. Maaari ding gamiting pamamaraan sa pagsusulat kahit walang kahirap-hirap sa taong nangangailangan. Ginagamit din sa paggagamot at sa mga komplikadong pag-aaral ng medisina. Ngunit ang artificial intelligence ay maaari ding gamitin sa masama upang isulong ang pag-asenso ng isang bansa laban sa ibang bansa. Ginagamit din ang algoritmo upang pag-aralan ang takbo ng ekonomiya
ng ilang mga bansa. Sinasabi na sa matematika at sa aghampang computer, ang isang algoritmo ay isang malinaw na pagdidetalye ng kung paano malulutasan ang isang uri ng problema. Ang mga algoritmo ay maaaring magsagawa ng kalkulasyon, pagproseso ng datos at mga automatikong pangangatwiran. Para naman sa mga kabataan at mga mag-aaral, ito ang paalaala ng Santo Papa tungkol sa artificial intelligence. Sabi niya, education in the use of forms of artificial intelligence should aim above all at promoting critical thinking. Users of all ages, most especially the young, need to develop a discerning approach to the use of data and content collected on the schools, universities, and scientific societies are challenged to help students and professionals to grasp the social and ethical aspects of the development and uses of technology. Training in the use of new means of communication should also take account not only on disinformation or fake news, but also distribute the disturbing recrudescence of certain ancestral fears that have been able to hide and spread behind new technologies. Sadly, we once more find ourselves having to combat the temptation to build a culture of walls to raise walls in order to prevent an encounter with other cultures and other peoples, and the development of a peaceful and fraternal coexistence. Ang pag-asa ng Santo Papa ay marating ng mundo ang progreso sa tulong ng responsabling gamit ng artificial intelligence patungo sa kapayapaan at kapatiran sa mundo. Sa halip na dumami ang kaso ng di pagkakapantay-pantay, bunga ng artificial intelligence, makatulong nawa ito sa pagsugpo sa mga digmaan at paglalaho ng pagdurusa na nagpapahirap sa sangkatauhan. Ito ay sa pakikipagtulungan ng mga Kristiyano sa mga lider at ng iba't ibang relihiyon at sa lahat ng mga taong may mabuting kalooban. Sa paggabay ni Maria, ang ina ng Diyos, tanggapin ninyo ang aking pagbabasbas sa bagong taong ito. Pagpalain nawa tayong lahat ng Diyos. Nilagdaan, Lubhang Kagalang-galang Gilbert A. Garcera Didi, Arsobispo ng Lipa. Ang lahat po ay magsitayo. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay ng mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguling ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngayon ay araw ng kapayapaang pandaigdig. Dahil sa mahigpit nating pangangailangan ng kapayapaan sa daigdig, ipanalangin natin sa Diyos ang mahalagang kaloob na ito sa pamamagitan ni Mariang Reyna ng Kapayapaan. Sa bawat kahilingan natin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa buong simbahang mag-anak ng Diyos sa lupa, naway siya'y maging kasangkapan para sa pakikipagkasundo ng sangkatauhan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa Francisco,
at lahat ng pinunong banal. Naway magtagumpay sila sa kanilang mga patuloy na pagsisikap sa pagtataguyod ng kapayapaan sa mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng bansa sa mundo, lalo na ang mga nasa ilalim ng sigalot at digmaan, naway matagpuan nila sa kanilang pagkakapatiran ang batayan ng kanilang pagkakasundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lipunang puno ng di pagkakapantay-pantay, pagnanasa ng lahat sa sariling kapakanan, naway lahat ng mamamayan ay lumago sa kanilang kamalayang panlipunan, paggalang sa karapatan ng kanilang kapwa, at pagmamalasakit sa kapakanang pangkalahatan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng Pilipinong mag-anak, lalo na iyong wala ng kapayapaan at pagkakaunawaan, naway tulungan sila ng diwa ng panahong ito upang makaraos sila sa kanilang mga kahirapan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tulungan nawa tayo ng Panginoon upang mapahalagahan natin ang iba-ibang mga kaloob na karisma ng Espiritu Santo upang matuklasan natin ang iba-ibang tradisyon at ritual sa simbahang Katolika. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, tulutan mong pagharian ng iyong kapayapaan ang aming mga puso at kami gawin mong kasangkapan ng pakikipagkasundo sa aming mag-anak at pamayanan. Isinasamo namin ito sa ngalan ni Jesus na prinsipe ng kapayapaang nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyo nagmula at nagkaroon ng kaganapan ng ang tanan. Sa dakilang kapigstahang ito ni Maria, na ina ng anak mong Diyos na totoo, maipagdiwang nawa namin ang pasimula ng bagong taon at paratingin mo kami sa kaganapan nito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming ipinagdiriwang ang pagiging ina ni Maria, ina ng Diyos. Bukod mong pinagpala sa babaing lahat ang mahal na birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak, noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang Panginoong Diyos, na makapangyarihan, ang Diyos ng mga hukbo. Lupa't langit ay napupuno ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi makaluluhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming mawain, ipinaaabot namin ang pasasalamat sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Ipinakikiusap namin sa pamamagitan ng anak mong ito na ang mga kaloob namin ay tanggapin at basbasan mo sa pagdiriwang namin ang paghahain niya sa iyo. Iniaalay namin ito sa iyo unang-una para sa iyong banal na simbahang Katolika. Pagkalooban mo ng kapayapaan at pagkupkop, pagkakaisa at pagtataguyod ng mga kaanib nito sa San Sinukob, kaisa ng aming Papa Francisco na iyong lingkod, kasama ng aming Obispo Gilbert at ng lahat ng nananalig at nagpapalaganap sa pananampalatayang Katoliko na galing sa mga apostol. Ama namin, iyong alalahanin ang iyong mga anak na ngayon aming idinadalangin. Ang aming pananampalataya ay nababatid mo, gayon din ang pagsisikap naming maging tapat sa iyo. Ang paghahaing ito ng pagpupuri ay aming iniaalay para sa kapakanan namin at ng mga mahal namin sa buhay, para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan sa pagdulog namin sa iyong kadakilaan, Diyos na totoo at nabubuhay kailanman. Kaisa ng buong simbahan,
Pinararangalan namin ngayon, unang-una ang Ina ng Diyos at Panginoon naming Heso Kristo, si Maria na maluwalhating laging berhen. Gayon din ang kanyang kabiak na pusong si San Jose, ang iyong pinagpalang mga apostol at martir na sina Pedro, Pablo at Andres, sina Santiago, Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon at Tadeo. Gayon din sina Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan at Pablo, Cosme at Damian, at ang lahat ng iyong mga banal. Pakundangan sa kanilang ginawang mga kabutihan at walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan. Kami ay lagi mong kalingain at ipagsanggalang. Ama namin, iyong tanggapin ang handog na ito ng iyong buong angkan. Loobong mong kami ay makapamuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mong ipahintulot na kami ay mawalay sa iyo kailanpaman. Ibilang mo kami sa iyong mga hinirang. Ama namin, basbasan mo ang mga handog naming ito. Marapatin mong sambahin ka namin sa espiritu at katotohanan. Kaya para sa amin ito ay gawin mong maging katawan at dugo ng pinakamamahal mong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Nung bispiras ng kanyang pagpapakasakit, hinawakan niya ang tinapay. Sa kanyang banal at kagalang-galangan ng mga kamay, tumingala siya sa langit, sa iyo, O Diyos, Ama niyang makapangyarihan. Nagpasalamat siya sa iyo. Pinaghati-hati niya ang tinapay. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang na ito ng pagpapala sa kanyang banal at kagalang-galangan ng mga kamay. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Magbabalik sa wakas upang siya ay mahayag sa lahat. Ama, kaming mga lingkod mo at bumubuo sa iyong bayang banal ay nagdiriwang sa alaala ni Kristo na iyong anak at aming Panginoon. Ginugunita namin ang kanyang dakilang pagpapakasakit, ang pagbangon niya mula sa kamatayan at ang matagumpay na pag-akyat niya sa kalangitan. Kaya mula sa mga biyayang sa iyo rin nang galing, inihahandog namin sa iyong kataas-taasang kamahalan ang paghahaing ito at nakatangi-tangi at dalisay, ang pagkain nagbibigay buhay kailanman at ang inuming nagbibigay kagalingan walang katapusan. Masdan mo ng buong kasiyahan ng aming mga alay na ito, ganapin mo sa mga ito ang ginawa mo sa mga handog ni Abel, ang lingkod na matapat sa iyo, sa paghahain ni Abraham na ama namin sa pananampalatayang totoo, at sa inihandang tinapay at alak ni Melkisedek,
na paring hirang mo. Paunlakan mo ngayong tanggapin ang banal at dalisay na paghahain. Makapangyarihang Diyos, hinihiling naming iyong ipaakyat sa banal mong anghel ang mga alay na ito sa dakilang dambanang nasa iyong harap, upang sa pagsasalo-salo sa banal na katawan at dugo ng iyong anak, sa pakikinabang namin ngayong dito sa banal mong hapag, kami ay mapuspos ng iyong pagpapala at tanang pagbabasbas. Ama namin, iyo ring alalahanin ang mga anak mong naunang yumaos sa amin sa paghimlay sa iyong kapayapaan, yamang ang tatak ng pananampalataya ay kanilang taglay at sila ay aming ipinagdarasal. Sila at ang tanang nahihimlay sa kandungan ni Kristo ay aming idinadalangin sa iyo upang iyong pagbigyan na makarating sa pagsasalo, pagliliwanag at pamamahinga sa iyong piling. Kahit kami ay makasalanan mong lingkod, kami ay nagtitiwala sa iyong nag-uumapaw na pagkamapagbigay sa aming pamumuhay araw-araw. Kaya pagindapatin mo rin kami ay magkaugnay at makapiling ng iyong banal na apostol at martir, kasama nila Juan Bautista, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agata, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, at ng lahat ng iyong mga banal. Kami naway makapisan nila, hindi dahil sa aming ginagawang kabutihang kulang na kulang, kundi pakundangan sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan. Sa kanyang pamamagitan, ang tanang mabubuting kaloob mong ito ay lagi mong pinaiiral, pinababanal, binubuhay, binabasbasan, at sa amin ibinibigay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sambahin ang ngalan
Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan ni Teleo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi makaluluhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. Bring angelic hosts from plain, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Shout to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart preparing room. And let nature sing, and let nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ. While fields and floods, rocks, hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, loobin mong sa pagdiriwang namin sa dakilang kapistahan ng mahal na ina ng iyong anak at ng iyong sambayanan, kaming nagsasalo-salo sa pagiging na banal ay mapakinabang nawa sa iyong buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Ilan lamang pong mga paalaala, una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bahagi po ng katapatan sa inyo ng pambansang dambana, makikita nyo sa screen ang total collections ng nagdaang linggo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na kagandahang loob sa National Shrine. Sa paligid po ng ating mga simbahan, may makikita kayong mga Pilgrims Information Record Book. Kami po'y nakikiusap sa mga hindi pa nakapagsusulat, pakisulat ng inyong pangalan at ng mga hilihinging detalye. Ito po'y malaking tulong sa ating documentation program at alaala ng inyong pagbisita sa National Shrine.
Para po sa mga OFW o mga balikbayan o may mga kasamang mga foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Information Book. Malaking tulong po ito sa ating ginagawang aplikasyon para maging pandaigdigang dambana. Para po sa patuloy na pagdiriwang ng ating Kapaskuhan, bukas po, unang araw ng taong 2024, ay Piyestang Pangilin ng dakilang kapistahan ni Maria bilang Ina ng Diyos. Kailangang sumimba. Pero kayo pong mga nakaisa ngayon ay gumaganap na sa ating pananagutan at tungkulin ng pagsimba bukas bilang Piyestang Pangilin. Pakipaalalahanan ang inyong mga kasamahan pa at mga kamag-anak, kapamilya na bukas po'y kailangang magsimba. Ang mga oras ng misa, alas 7 at alas 10 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 2 at alas 5 ng hapon. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa sa ating mga pagdiriwang. Salubungin po natin ang bagong taon sa diwa ng pasasalamat. Kaya nga po, sa pagkakataong ito, nais po nating magpasalamat sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating FB page, lalo na po yung ating mga overseas Filipino workers na patuloy na sumusubaybay sa atin at yun pong contributors ng ating stars at yung mga masugid nating subscribers. Sa lahat po ng nakiisa sa ating banal na pagdiriwang, sa mga naglingkod sa altar, sa ating pong mga ILM, sa ating pong EMHC, sa ating pong altar servers, sa LECOM, sa MBG, sa collectors, sa ating pong HJM, Pamilya, CFC, El Shaddai, sa ating pong mga madre, sa ating pong mga kaparian na nakasama natin ngayon, Father Ian, Father Jesse, Father Dondon, Father Ulysses mula po sa Buwak, at ang ating pong guest priest mula po sa Vigan, Ilocos Sur, si Father Brian. Marami pong salamat. Sa lahat po ng ating mga donors and sponsors mula sa iba't ibang lugar, marami pong salamat. At sa mga naghandog po ng intensyon sa ating banal na misa. Nais ko din pong ipaalaala sa inyo na mas kalugod-lugod sa Diyos na salubungin ang bagong taon ng may kapayapaan at tahimik sa ating mga puso. Pagano po ang paniniwalang kapag tayo ay maingay na sinalubong ang bagong taon ay sasagana ang ating buong taon. Yan po ay isang paganong paniniwala. Mas mahusay na po at mas maiging salubungin ang bagong taon ng kumpleto ang ating katawan. Kaysa maputulan tayo ng daliri o masabugan tayo ng mukha dahil pinaingay natin ang bagong taon sa pamamagitan ng ating mga paputok. Paputukin po natin ang ating puso ng kapayapaan, pananampalataya sa Diyos at pasasalamat sa Kanya katulad ng halimbawa ng mahal na ina. Ganon din po, nakarating po sa aking kaalaman na mayroong nagpo-post sa social media na sa January 3 daw po ay sarado ang pambansang dambana. Fake news po yan, hindi po yan totoo. Sabi ko, hindi namin pwedeng isarado ang pambansang dambana dahil wala naman kaming pintuan. Bukas naman palagi ang pambansang dambana. Fake news po yan, wag po kayong maniniwala. Marami pong salamat. Tayo pong lahat ay magsitayo. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, na nagpapalala ng kabutihan, kabanalan, pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito, ay magtamo ng iyong awa at biyaya.
Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko niyo po ang inyong mga ulo para sa maringal na pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid na buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanang magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Merry Christmas po and Happy New Year sa inyong lahat. Ingat po kayo sa inyong pag-uwi. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo ay magsiyawi habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. Magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan.